Okay mga kababayan, Chris Ulo po at welcome back po ulit dito sa ating YouTube channel. Okay, ito pag-usapan ho natin ito mga kababayan, matagal-tagal na rin ho nating hindi ho natatalakay itong taong ito dito sa ating YouTube channel. Ha? Okay, pakilala ho natin para may intro naman. Miyembro ho ng Banateros. Ha? DDS Vlogger. Walang iba, Barret Bay. Palakpakan po natin. Palakpakan natin gamit ang paa. Bago natin banatan. O ito, habang naghihintay ho tayo ng mainit-init ho na balita, habang naghihintay ho tayo sa iba't ibang kaganapan ho sa usaping politika, topic muna natin to si Banat Bay. Laman tiyan din ito eh. Mhm. Pagkakitaan mo pagkakitaan muna natin mga kababayan. Meron ho kasing nagdaang video sa akin na medyo medyo napataas ang kilay ko rito mga kababayan. Minsan talaga ang isda ay nahuhuli sa kanyang bunganga. Bakit ho? Pakinggan nyo ito mga kababayan. Pakinggan nyo ho ito. Bong Revilla Jr. Against po siya noon sa mga dilaw. Tandaan nyo ho ito, may ano ho siyang hindi siya sumunod kay Pinoy. Kaya pinakulong siya at na-acquit siya ng korte. Don't ever forget na ano ibig sabihin nun? Gawa-gawa ang lahat ng mga akusasyon sa kanya noon. Ngayon, easy target na siya. Easy target na siya. Kaya etong si Bernardo, dahil nga basta wag mong papangalanan si Romualdez, papasok ka sa WPP, kung ikaw ay nagnakaw, ngayon bayani ka na. Diba? Ikaw na nga yung may kasalanan, ikaw pa bayani. Basta, wag mong ituturo si Romualdez, wag mo ituturo si Marcos, magturo ka na lang ng iba. Yung kapanipaniwala. Sino ba? Siyempre yung easy target, si Joel Villanueva at si Revilla. Tingnan nyo yung tatlong inaakusa. Hindi ko kinakampihan tong tatlong to, pero tingnan nyo na lang magkaroon kayo ng utak. Si Jinggoy at saka si Revilla, pareho silang nakulong at na-acquit. Villanueva, taga Bulacan. Yung Bulacan ng isa sa quote-unquote masasabi nating malalang flood control. So silang tatlo, madali silang target. So ituro mo na lang yung tatlo na yan, sikat pa yung mga, siyempre artista yung dalawa. Yung isa, anak ng pasto. Pag naging issue yan, mawawala na yung kay Romualdez. Parang direktor, ano? Bong Revilla Jr. Ulitin natin yung yung unang bahagi lang. Para mabilis lang tayo. Against po siya noon sa mga dilaw. Tandaan nyo ho ito, may ano ho siyang hindi siya sumunod kay Pinoy. Kaya pinakulong siya at na-acquit siya ng korte. Don't ever forget na ano ibig sabihin nun? Gawa-gawa ang lahat ng mga akusasyon sa kanya noon. Ngayon, Binalikan niya ho kasi itong video ko ito nag-react ho siya dun sa about ho dito sa ginawang pagkaso ho, malversation, flander dito ho kay dating senador Bong Revilla na ngayon ay nakakulong na, nandun. Banding-banding sila ng kapwa niya preso. Ito, kaya siya nag-react ng ganito. Ngayon, sabi niya, dati raw itong si Senador Bong Revilla ay nakulong. Nakulong naman talaga ito sa panahon daw ni Pinoy. Tapos na-acquit daw. Ibig sabihin, gawa-gawa lang daw ito. Itong ginawang kaso kay Bong Revilla noon doon sa administrasyon ni Pinoy. Na-acquit daw eh. Kaya gawa-gawa lang. Ulitin natin Bong Revilla Jr. Against po siya noon sa mga dilaw. Tandaan nyo ho ito, may ano ho siyang hindi siya sumunod kay Pinoy. Kaya pinakulong siya at na-acquit siya ng korte. Don't ever forget na ano ibig sabihin nun? Gawa-gawa ang lahat ng mga akusasyon sa kanya noon. Ngayon, Diba? Na-acquit daw siya. So, ibig sabihin, gawa-gawa lang yung kaso kay Bong Revilla noon. Noon. Ibig sabihin, nung administrasyon ni Pinoy. Kumbaga, kinasuhan daw siya ng administrasyon Pinoy or mga dilawan. Ano ibig sabihin nito mga kababayan? Kasi kung matatandaan ninyo, ito hong ginawang kaso about dito kay dating Senador Laila de Lima, na dating sekretary rin ho ng Department of Justice, ng DOJ, na ngayon ay representative ng isang party list dyan ho sa House of Representatives. Kung naalala ninyo mga kababayan,
kung ano-ano ho ang ipinatong hong kaso ho rito about ho sa pinagbabawal na gamot. At nakasuhan, nakulong din. Ah, at nagkaroon ho ng hearing about ho dyan sa Senate at pinag-uusapan ho itong ah, DDS, yung Duterte Death Squad daw. At napunta doon si Kerwin Espinosa, napunta doon yung isang pulis na sinasabi nila na ginamit lang ho sila ng administrasyong Duterte. At administrasyon at ang dating sekretary ho ng DOJ na si sino to? Yung tsapad yung mukha na ngayon ay sangkot doon daw sa crimes against humanity. Oo, ni Digong. Si Aguirre. Tinakot lang daw sila niyan kaya diniin nila si dating Senadora Laila de Lima. Di ba acquitted sa lahat ho ng kaso? Acquitted. So, pagka ganyan pala, Banat Bay, ang pananaw mo, na-acquitted, ibig sabihin, gawa-gawa lang. Gawa-gawa lang ng nagdaang administrasyon. So, ibig sabihin, lumalabas. Etong si Laila de Lima, para din sa'yo, gawa-gawa lang din ng mga kaso. Yan ba ibig mo sabihin? Ay, napaka-bias mo naman kapag yung ganyang prinsipyo mo, stand mo, umiiral lang kay Bong Revilla. At hindi na pwede umiral sa ibang tao, politiko. Hindi naman pwede yun. Diba? Kinakailangan umiiral sa lahat ng tao yan. Especially nakasuhan sa politika. Sabi niya yun. Bong Revilla Jr. against po siya noon sa mga dilaw. Tandaan nyo ho ito. May ano ho siyang hindi siya sumunod kay Pinoy. Kaya pinakulong siya at na-acquit siya ng korte. Don't ever forget that. Ano ibig sabihin nun? Gawa-gawa ang lahat ng mga akusasyon sa kanya noon. Ngayon, easy target. Diba? Acquitted. Ibig sabihin, don't forget that. Acquitted siya. Ibig sabihin nun, gawa-gawa lang kaso niya dati. Na-acquit si Laila de Lima. So, ibig sabihin, gawa-gawa lang din yung mga kaso niya dati. Ano yun dati? Di Administrasyon Duterte. Kasi nakasuhan, nakulong siya sa Administrasyon Duterte, di ba? Nahuhuli ka rito, boy, Ano sabi mo? Masyado kasing, Banat ba, alam mo yung tinatawag na, too much talk is bad? Alam mo yung too much talk is bad? Too much talk ka kasi. Tingnan mo, nagiging bad tuloy lumalabas sa bunganga mo. Tapos meron hong bagong may bagong video ho ito na kumbaga habang naghihintay ho tayo ng mga ibang issue commercial ho ito si Banat Bay. Meron hong bagong video ito si Banat Bay na kung saan ay inaangat niya ang kanyang upuan or inaangat niya ang upuan ng kanilang grupo na Banateros. Pakinggan natin, mga kababayan. Tanongin si Boss Dada, yan, chismosa yan. Dada, yan, chismosa yan. Pamilya Duterte lang ang aming pakikinggan. Darating kasi ang panahon. Sinasabi ko na sa inyo to, mark my word. Sinasabi ko sa inyo, marami ang maglalaglag kay Vice President Sara Duterte. Marami ang maglalaglag kay Pangulong Duterte dahil wala na siya. Ako naniniwala ako doon. Sa dahig na siya, hindi na siya active sa politika at kahit makabalik man siya, hindi na siya magiging Pamilya Duterte lang. Ako naniniwala ako doon, mga kababayan. Yung sinabi niya, maraming maglalaglag kay BP Inday Sara Duterte. Doon naniniwala ako. Sana nga ngayon Di ba? Yeah. At gusto ko itong ginagawa mo Gusto ko to. Yung kumbaga ini-insist mo. Or minamind conditioning mo yung mga tao na maraming maglalaglag kay BP Inday Sara Duterte. Gusto ko yan.
Hindi ka pwede sa ano? Gaya ko turuan. Ito mga kababayan sabi ko nga sa inyo, yung grupo ho ng mga DDS or yung grupo ho ng kaalyado nila Digong, wala akong pagkakaiba yan sa isang tulay na marami ng crack, luma na si Digong na lang ho nagmimistulang pandikit. Kaya yung tulay ho na yan, yung grupo ho nila na yan, nakatindig pa. Pero kapag ho si Digong ay pinagpahinga na ho yan, di ba? Wala na ho. Yan tulay ho na yan, blagadag yan. Baksak yan tulay na yan. Yang grupo ho ng mga DDS. At yung mga kaalyado ho ni Digong, wala na, talo na yan. Kasi nga ho si Digong, mga kababayan, pinipiga ho yan. Pinipiga. Ginagamit ho ng mga iba't ibang politikong nakapaligid sa kanila. Tingnan mo ito sino ba ito? Yung parang nagtitinda ng kabaong sa insurance? Ay, kabaong sa insurance. Si Attorney Salpanelo. Isipin mo, kaibigan niya si Digong, uugod-ugod na, matanda na. Gusto pa isabak sa politika. Mag-vice president daw, mag-presidente raw sa 2028. Ha? Kita mo yun mga kababayan, kung ikaw mahal mo ang kaibigan mo, ugod-ugod na matanda na, dapat ang maririnig mo ganito si Mayor nga, kasi tao niya doon Mayor. Si Mayor Duterte nga, dapat nga niya magpahinga na Ilaan niya na lang yung sarili niya sa sandali ng buhay na nakaatang pa sa kanya or sa mga apo niya. Ilatag niya na lang yung oras niya sa mga apo niya. Di ba dapat gano'n, no? Pahinga na siya, may napatunayan na siya sa Pilipinas. Di ba dapat mga ganun yung boka, no? Hindi Gusto pa i-push sa politika, uugod-ugod na hirap na nga tumayo. Kasi nga mga kababayan, ba't ganito? Pinipiga nila. Kasi nga alam nila na kapag si Digong naupo pa sa national, meron silang benefits. Hindi benefits na pera. Ibig sabihin benefits pwede silang mailagay pa, mailuklok pa sa iba't ibang ahensya ho ng gobyerno. Kasi wala naman tatanggap na rito, kala Roque, kala Salpanelo. Hindi naman mabibigyan ho yan ng pwesto sa gobyerno na ang mga nakaluklok, pula, loyalista, dilaw, kakamping, wala. Wala na magtataga dyan sa mga yan. Kaya ang ginagawa nila si Digong, talagang pinipiga nila, talagang ginagamit nila. Kaya nga nagkaganyan si Digong Kaya ba nagkaganyan si Digong dahil kay PBBM? Hindi. Alam mo dahil kanina, dahil do sa mga politikong nakapaligid sa kanya, gumagamit sa kanya. Na mismo si Digong, ipinupush talaga nilang makibaka, makipaglaban sa administrasyong Marcos, makipaglaban dito, makipaglaban doon. Tingnan yung tanda-tanda na bago isipin yung tanda-tanda na. Nag-campaign rally ang PDP sa Hong Kong bago maaresto ho yan ng CIDG, nung ang director pa noon si General Torre. Isinama pa nila. Di ba? Ang tanda na. Kahit isang rally, sinasama pa nila yan. Halatang ginagamit sa rally. Kita nyo nga pagka may campaign rally, yung mga may isog rally, si Digong sa huli pinagsasalita. Para yung mga tao, nando dun sa baba, mag-abang, hindi umalis. Kapag si Digong kasi unang nagsalita sa rally, yung mga tao, wala na, mag-aalisan na. Kaya, ang ginagawa si Digong, ang inuhuli magsalita para yung mga tao mag-stay doon, maghintay, hindi agad umalis. Kaya kung si Digong unang magsasalita, tapos susunod yung mga iba, wala na, mag-aalisan na yan. Tingin nyo ba yung mga tao kaya naghihintay dyan dahil kay Baste? Dahil kay Roque, kay Salpanelo, kaya sino ba ito? Yung isang abogado na sasapakin daw si Epelisa Marcos, nakalimutan ko yung pangalan, laos na kasi. Hindi naman magtatsaga ang mga tao dyan dahil sa kanila, dahil lang kay Digong. Kaya nga, ginagamit nga, pigang-piga nga. Pinipiga talaga nila. Talagang sisimutin nila si Digong. Tama yung sinasabi nito.
Ni Banat Bay. Palakpakan natin, mga kababayan. Gusto ko yan. Maganda yan. Tingnan natin kung ano magiging resulta ng vlog mo yan. Wala ito. Mahina ito sa marketing strategy. Ano lang ito si Banat Bay, kilala lang sa social media, sikat sa social media. Pero reality, magkasabayan tayo reality. Kung paano mamuhay ang isang, wala to. Baka umiyak agad to sa gutom. Kumbaga sa isang lugar, pag nagkasabay ka nito, baka maligaw agad ito. Baka umiyak agad to. Tuloy natin. Ang aming pakikinggan. Darating kasi ang panahon. Sinasabi ko na sa inyo to, mark my word. Sinasabi ko sa inyo, marami ang maglalaglag kay Vice President Sara Duterte. Marami ang maglalaglag kay Pangulong Duterte dahil wala na siya. Nasa dahig na siya. Totoo yan. Hindi na siya active sa politika. At kahit makabalik man siya, hindi na siya magiging active dahil sa old age niya. Hindi na rin siya masyadong sa memory niya. So marami na nanlaglag na hindi nyo pa alam pero nanlaglag na kay Pangulong Duterte. Hindi ko na lang papangalanan dito yan. Pero read between the lines. Marami ng dating quote-unquote na Mali yun. Di ba? Mali yun, pagka ganon. Marami na raw naglaglag kay BP Inday Sara Duterte, marami na raw naglaglag kay Digong, pero hindi niya raw papangalanan dito. So, ibig sabihin, alam niya. So, ibig sabihin, kayo lang makakalam, ayaw niya ipaalam dun sa mga taga-suporta ni Digong. Paano mapoproteksyonan ng mga nagmamahal kay Digong yung tatay Digong nilang karton kung hindi mo sasabihin? Kung totoo man yan. Or marketing strategy or sales talk. Kahit ngayon, pwede ko sabihin ako si Batman eh. Di ba? Kahit ngayon, pwede ko sabihin si Superman. Ako si Superman. Pwede ako si Batman. Pero hindi ko na lang sasabihin sa inyo dito. Di ba? May mga strategy yan eh. Di ba? Tataka nga ako rito, sabi ni Banat ba, ino-operan daw siya ng 500K monthly. Anong nakarahan? Nagtataka naman ako rito, ando doon na yung pagkakataon na ibubuking mo kung sino yung nag-o-offer sa yung 500,000 monthly. Bakit di mo sinabi? Or di mo kinasuhan? Di ba? Bakit di mo binulgar? Di ba, no? Bagay ako ngayon, pwede ko rin sabihin. Ino-operan ako ng kabilang kampo, 1 million. Pwede ko rin sabihin nyo, kumbaga pampahype sa video, no? Pampaviral, pampatrending. Pero hindi ko sasabihin. Ba't di ko sasabihin? Wala naman talaga eh. Oh my goodness. Tuloy natin. pro Duterte, pero pag hindi na kayo kaharap, hindi sila pro Duterte kasi iniisip nila wala na si Pangulong Duterte. Tapos si Vice President Sara Duterte talaga namang iba mag-isip. Talagang ayaw niya sa manggagamit kasi nadala na rin siya eh. 'Di ba? Kaya Bakit na wag mo Banat Bay, wag mo ini-expect na yung mga pro Duterte pro habang buhay. Unang-una nasa politika kayo. 'Di ba? Ikaw, mas maniniwala pa ako na magiging solid ka Duterte habang buhay. Mas maniniwala pa ako sa'yo. Bakit? Di ka politiko eh. Hindi ka politiko. Yung mga politiko, mga kaalyado ni Digong, yun ang mga pro Duterte, pwede talagang bumaliktad balang araw yan. Bakit? Dahil sa political career nila na iniisip nila yung political career nila sa hinaharap. Isipin mo, nag-e-expect ka na solid Duterte, hindi iwanan si Digong. Si Bato nga tsaka si Bato nga na mas talagang dapat ini-expect nyo na hindi iwanan si Digong. At itong si Bongo na talagang yan yung mga nakikita natin hindi iwanan si Digong, iniwan eh. Di ba? Bakit ko nasabi? Kita mo nga ito si Bato de la Rosa, meron ho siyang interview sa kay Karen Dabilan na sasalo daw siya ng bala kay Digong. Hindi niya raw iiwanan si Tatay Digong.
Bakit ngayon, lumalabas, parang si Digong lang ang gusto niyang pagdusahin doon sa ICC na kung saan, nung ginaganap ang war on drugs at nagkaroon ng, extrajudicial killing, dalawa nilang pinatutupad 'yan. Sabi ko nga, si Bato de la Rosa po puwedeng gumawa ng isang statement. Total sabi niya gusto niya sumalo ng bala kay Digong, ibig sabihin sasakripisyo niya yung buhay niya, 'di ba? Puwede kang gumawa ng statement na palayain niyo si Tatay Digong, ako talaga may kasalanan. War on drugs lang ang pinagagawa niya sa akin. Nagka-borolyaso, nagkaroon ng extrajudicial killing. Ako sisihin niyo dahil ako ang may mga hawak ng mga regional director sa mga kapulisan Luzon, Visayas, Mindanao. Puwede mo siyang iligtas sa statement mo, sir. Ah, ginawa niyo ba? Hindi, nagtatago ka. Kaya nga ito, kahit di mahuli si Bato, sampal sa inyo 'yan. Mahuli, sampal din sa inyo. Wala kayong pagpipilian. Wala kayong pagpipilian dito. Hmm? Kita mo, si Bato de la Rosa, kung sakaling magpapaaresto, o sige, dalhin niyo na ako. Kahit soft copy pa lang yung warrant na 'yan. The moment na nandoon si Bato doon sa building na 'yon at siguradong hindi naman sila magkikita o siguradong hindi sila magkakasama sa detention center ni Digong. Siyempre malalaman ni Digong 'yan do'n sa pamilya niyan 'pag dumalaw. Halimbawa, dumalaw si VP Inday Sara Duterte. Tatay, si Bato nahuli na. Nagpaaresto, sumuko, nandito sa building. Second floor, first floor, o saang mang impyerno diyan. Alam mo malaman ni Digong na nandoon si Bato de la Rosa? Malaki may tutulong sa kanyang mental health 'yan, Alam niyang hindi siya iniwan. Nangyari yang mga kaso na 'yan, yang war on drugs, extrajudicial killing na 'yan, nandito tayo, magkasama tayo. Samahan mo rin ako. 'Yun ang hindi nangiiwan. Hindi nga dumadalaw. Hindi nga dumadalaw si Bato de la Rosa. Sa dahig, Netherlands dyan sa ICC. Kailan dumalaw 'yan? Wala. Inuuna niya yung sarili niya na hindi siya mahuli. Para bang lumalabas, si Digong na lang ang gusto nilang pagdusahin doon sa ICC. Hmm? Kaya huwag kang mag-e-expect na may mag-pro Duterte solid. Meron talagang babaliktad dyan dahil sa kanilang mga political career sa hinaharap. Kung iniwan na ni Bongo, si Bongo, si Batok, kahit anong oras, kahit anong eksena, kahit anong oras, panahon, araw, kaya nilang sabihin lagi sa reporter, mahal ko si Digong, di ko iwanan, di ko iwanan. Tatay ko yan, tatay ko na, turing ko dyan, matagal ko nasama. Madali sabihin yun, laway lang puhunan doon. Pero ang pinag-uusapan dito, yung pinakikita talaga nila ngayong panahon na ito, talagang hindi na ba nila iniwan si Digong? Iniwan na eh. Iniwan na. Hindi nga dumadalaw doon. Natiis nga nilang hindi dalawin eh. Ano ibig sabihin? Natatakot sila. Baka ma-aresto sila, hindi na sila makauwi. Pero kung talagang mahal nila si Digong, hindi nila iiwan, basta ako dadalaw ako dyan. Hindi na ako makabalik, walang problema. Sasamahan ko si Tatay Digong doon. Yun, di ba? Yan talaga nagmamahal. Di ba? Madali sabihin yung mahal, di iwanan. Sus Mariosip, parang sa babae lang din yan eh. Nililigawan mo eh. Di ba? Laway lang puhunan dyan eh. Tuloy natin. Kaya ang ibig ko sabihin dito, huwag kang mag-e-expect, banat bay, na may magsosolid for Duterte habang buhay. Kung yung dalawang pinakamalapit nga sa kanya, iniwan na siya. Paano pa yung mas mababa sa kanila? Diba? Kasi ito si Bato at Bongo, hindi lang basta kaalyado sa politika ito eh. Kaibigan ito eh. Ni Digong. Hindi lang kaibigan, tinuturing na anak, kumpare, o ano pa man. Hindi katulad ng mga nasa baba nila pababa, talagang po pwedeng kaalyado lang. Sa politika. Ito si Bato at Bongo, hindi mo pwede basta tawagin kaalyado lang ito sa politika. Malapit sa puso ito eh. Kaya kung itong dalawang ito, iniwan na sa ere si Digong, hindi madalaw-dalaw, paano pa yung mga nasa baba nila pababa? Di mas kayang iwan. Kaya ako mas naniniwala ako pa sa'yo na magiging pro Duterte ka habang buhay. Bakit? Di ka politiko eh.
Subukan mo magpolitiko, ewan ko lang mag-pro Duterte ka habang buhay. Reality. Wala ka namang inaalagaan karir sa politika eh. Di ba? Tuloy natin. Nga sabi ko din sa kanila, assurance ko sa pamilya Duterte, basta ang Banateros, Duterte lang. Duterte lang kami. Hindi kami saside sa kahit sinong vlogger na ginagamit lang ang pangalan ninyo. Gusto lang kumita, gusto lang mag-chismis dahil lang alam nila magiging presidente si VP Sara Duterte kaya pilit na dumidikit at the same time pinagkakaperahan. Kaya ang Banateros, Duterte lang. At yan, sinasabi ko hindi para magyabang ha. Sinasabi ko sa inyo to para sabihin sa inyo mga kababayan ko. Kayo rin na naniniwala sa prinsipyo pamamahala ni Pangulong Duterte, Duterte lang tayo. Oh, okay na. 3% na lang yung cellphone, malalobat. Bakit ba? Oh, ito mga kababayan, ito hindi maganda. Unfair ito sa mga DDS vlogger na kapwa nila mga DDS vlogger na nagtatanggol din kay Digong. Na pineperahan or gumagawa lang ng pagtatanggol para magkapera, kumita, pinagkakaperahan daw ang Duterte, chismis dito, chismis doon. Yan naman ang di maganda. Kasi mga kababayan, isipin mo rin yung isipin mo rin yung mga naging pagtitiis no, ng mga ibang DDS vlogger niya na lumalabas, kino-cover yung mga rally na nagtatanggol kay Digong, makasakripisyo nila, umulan at umaraw. Para bang lumalabas kasi rito, mga kababayan, si Banat Bay or Banateros lang ang nagsakripisyo para ipagtanggol si Digong or pamilya Duterte, mapapersonal man o social media. Mali naman yan. Lumalabas niyan, para bang ikaw lang ang malinis. Mali naman yan, Banat Bay. Hindi naman yan salita, advice or paliwanag ng isang matured na ang utak. Pang-immature yan. At yung sinasabi mong pinipirahan lang ang Duterte, issue, chismis dito, nasilip mo ba ang puso nila? Para humusga ka ng ganyan. Pero maganda yan. At saka yung sinasabi mo, kaya sumisip-sip lang sa pamilya Duterte, ganito ganyan, kasi alam nila si VP Inday Sara Duterte magiging presidente sa 2028. Gusto ko yan, yung inuusog nyo. Kasi lahat ng sinasabi nyo na mangyayari, lahat talaga nausog. Magsimula yung, di ba naalala ko ito si Banat Bay? May pinost pa ito nung si Digong ay nasa Hong Kong, sumama sa rally ng PDP, tapos sinuli rito. May nababalitaan sila waran. Sabi, subukan nyo hulihin. Ganyan, ganito, magkakagulo, ganyan. Nahuli. Nagkagulo ba? Wala. Diba? Kay Buloy, kung ano-ano sinabi nila, ganito, ganyan, ganito, ganyan. Ano nangyari? Nausog. Naresto. Dami na lang yung mga sinasabing talagang, ang mahirap kasi pagyabang yung hinaharap eh. Especially hindi mo nakikita yung hinaharap. Para bang lumalabas inuunahan mo yung nasa taas kung ano mangyayari. Mahirap yan. Baka masaktan kayo. Ha? Tago ko nga itong video ito. Magiging presidente raw si VP Inday Sara Duterte. Okay, tingnan natin. Di ba? Okay, kita-kita ulit tayo sa panibagong vlog. Bye-bye po.